Ngayon, mga kamatsas, natumbukan ni Gian ang tirada ng computer engine na good move, piling-pili yun. Ano kaya yon? Pakiramdaman nyo po, pakiguess nyo sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Pasensya na po at medyo nahuli itong game na ito kasi ni-request ko pa kay Gian yung PGN. Ihabol pa natin itong isang magandang laro niya kontra sa napaka-active din na international master ng Indonesia na si Setyaki na may rating na 2393. Oh, 100 points difference sa rating ni Gian. Sa end part po, pakita ko sa inyo final standing, ilan ang rating na nakuha, ano pa ang nakuha niya na pinaka-importante sa turneyong ito. Yan ang ating aalamin. Ang ginawa ni Gian, nag-Knight F3, nag-D5 si Setyaki, D4, Knight F6, London. Naglo-London din pala si Arcano. Isa rin po sa paborito kong opening sa puti yan eh. Kinapture ang C5. Diyan ako medyo nanibago. Kasi usually, ang ginagawa ng puti, di ba, yung nag-E3, tapos magse-set up ng C3, patitigasin ang D4, tapos simple knight BD2. Yan ang pagkakilala sa London eh. Pero dito, abay, kinapture lang. O, tingnan natin, nag-E6, syempre para babawiin, nag-E3, bishop takes C5, bishop D3, develop knight C6, castle, queen E7, na wala po sa aklat. Meron yatang napag-aralang iba dito si Setyaki. Ang gusto kagad ay mag-E5. Pag umalis ang bishop, mag-E4. So ito pong queen E7 ay medyo ambitious move, ano? Mangwa one piece eh. Pero sa bookline talaga, ang natural na ginagawa dito ay castle at bishop D6. Yan ang natural na ginagawa. Pero balik tayo sa queen E7, nag-knight C3 lang. Ayan, medyo kinargahan din ni Gian ng medyo mabigat na tira. At napa H6 lang dito. Pero teka muna mga kamatsas, alamin muna natin, paano kung mag-E5? May bishop G5. O, para mas maliwanag lang. Nako, E4 double. May knight takes D5. Ayun, ang gustong mangyari. At halimbawa, mag queen D8. Bishop takes E4. Mawawalis ang mga pawn sa sentro. Walang magagawa black dyan. Nakapin nga eh. Diba? Lakas, ano? Galing nang nakita ni Gian. Very creative, ano? Itong knight C3. At balik tayo. So kaya pala, nag-H6 muna dito si Setyaki at nag-E4 na. Ayun, inocupied na yung square E4 para wala nang diretso E5, E4. At nag-D4, knight A4, at nag-E5 para solid ang sentro, makalabas din ang bishop, kinapture na ang bishop, and nag-queen takes C5. Dito mga kamatsas, no, baka mapaisip kayo at maging curious kayo, bakit kaya hindi kinapture yung bishop? Bakit knight ang kinapture? Kasi may mga gulo-gulong gagawin ng puti dito. May E5 na hindi pwede makipagsabayan ng kain-kain na salubungin ng queen. Queenless yan. O, pagpalagay natin, ilagay natin sa knight G4 para talagang maraming nakatret dyan. Magbi-B4. Ayan. Na kapag nag-knight takes B4, may bishop B5 check. Na kapag nag-knight C6 bumalik, may capture, and queen takes D4. At mainam na mainam sa puti. Okay? Pabor na pabor sa puti. Talagang well-developed na. Maganda ang position at nanganganib pa yung knight sa G4 na mag-H3. Pinakita ko lang mga kamatsas dahil meron tayong mga tagapanood talagang matanong. Paano kung capturein yung bishop, hindi yung knight? Dami ko nababasang mga matanong eh. So, ang kinapture yung C5. Ngayon, mga kamatsas, natumbukan ni Gian ang tirada ng computer engine na good move, piling-pili yun. Ano kaya yon? Pakiramdaman nyo po, pakiguess nyo sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po sa inyong mga effort. Congrats sa nakaramdam na kapag-analyze ng B4, good move. Ang ganda pala ng bitaw na tira na yan. Napaatras lang si Setyaki. Bakit? Ano mangyayari kung mag-queen takes B4, magna-knight takes E5? Mas mahalaga po ang center pawns, tandaan nyo, kumpara sa mga gilid-gilid na pawns. Center ang makukuha. Iba ang per square meter niyan na presyo kumpara sa square meter ng mga nasa gilid na lote.
Ganun po ang katumbas niyan. Sentro yan eh. So, lalaki ang lamang dito ng puti. Ngayon, pag nag-knight takes b4, o di bishop takes e5 lang, nanganganib pa yung pawn sa d4 ng black. Okay? Sangay-sangay na. Ang ganda ng b4 timplado. So, napaatras lang si Setyaki at nag-b5. Talagang on time mo. Pag umalis ang knight, kuha ng buong buo na obligang kumapture dyan. Takes, then takes, e5. Good move na naman. Knight d5, knight takes d4, may tempo attack, nag-queen c5 para may depensa na, may atake pa, at nag-bishop e4, another strong move kasi may threatening knight takes c6, mga ganun-ganon, then makukuha yung knight, pero nag-castle lang si Setyaki. Naramdaman niya na dapat magtago na talaga yung king niya. Ang tagal ng king niya sa gitna. Nag-knight b3 muna. So dito mga kamatyas, baka mapaisip kayo, coach, ba't hindi tinuloy yung capture sa c6? Pag kinapture yan, bishop takes, tagus pa yung atake sa rook a8. Meron kasing knight c3. Dapat maingat po tayo sa mga ganyang sequence na magaganap. At ayon sa continuation, queen f3, knight takes e4, queen takes e4, bishop b7. Aray nako. Ang sakit. Saan pupunta yung knight? Tuhog. Oh, ito na lang ang binigay na continuation pero kinapture lang eh. Sabay queen takes f4. One piece down. Okay, ingat tayo mga kamatyas sa mga ganon. Kaya ginawa dito ni Gian, good move na naman. Computer engine move, knight b3. Piling-pili ang tira na yan. At nag-queen e7, rook e1, another good move. Grabe no. Pang engine, ano? Sunod-sunod ang tira ni Gian. Number 1 sa engine mga kamatyas. Knight c3. So dito po, hindi naman pwedeng capturein yung libreng pawn. May bishop h7, queenless yan. Okay, para maliwanag lang mga kamatyas. Nag-knight c3, queen d2, capture, and nag-f3. Ayan. So, naminsala na lang kasi tipong babagsak na rin yung pawn, naminsala na lang yung structure. Kinapture, bishop to f5, rook e2, bishop e6, and queen f4. Ayan. Pero ang evaluation bar ay equal ang sinasabi, no? Nag-c5 para walang knight d4, mapigilan yung activation ng knight, nag-knight d2, pero meron pa ring magandang ikot o ilalagay dun sa e4. Nag-f5, ayaw talagang papormahin yung knight, ano? Kasi pag nakaganito mga kamatyas, ibang usapan na yan. Tapos king h1, rook g1, yung mga ganung plano, knight f6. Grabe ang paparating na atake. Kaya hanggat maaari, pinipigilan dito ni Setyaki at nag-king h1, ayan na. Para maggamit ang g-file at maka-atake. Nag-rook d8, rook g1, so threatening queen takes h6, nag-g5. Ayan, matigas din ano. Tapos may rook d4 na paparating, yan ang medyo nakakailang dyan. At nag-queen e3, rook d4, knight b3, f4, aba, sumusugod queen c3, rook c4, queen d3, so ilag-ilag lang, mga sundot-sundot. Nag-queen e8 para walang pasok. Queen d6, ayan, threatening. Knight takes pawn. Nag-queen c8, depensa. At nag-rook d2, ayan, para walang pampaalis sa reyna. Nag-rook c3, tiniret ang pawn. Ayun, ang medyo nagpaangat ng evaluation bar. Dapat daw po ang tira ay rook e8. Para wala na rin mga pasok ng mga ganung queen e7, no? Parang iba kasi pag makakapasok eh. Pero nag-rook c3, ang ginawa rook gd1. Ayan, dito naman daw ang malakas na tira na na-miss ni Gian ay knight a5. Yan pala. Na halimbawa, mag-rook takes f3, magda-knight c6, threatening knight e7. Check, double. Na kapag umiwas king h7, knight e7 pa rin. Oo nga, no? Threat ang reyna at naka-threat yung bishop. At kapag nag-queen a8, tipong may atake, kakapturein lang. Wala rin pala yun. No? Kapag kinapture yan, may rook d5 harang. Pang-cover sa check. Mukhang nakakatakot lang, parang tipong mamamatsyas eh, no? Pero sapat ang harang. And may queen g6 nang paparating, mamamatsyas ang black dyan. Okay? So balik tayo mga kamatyas. Knight a5 pala, no? Pero ginawa ni Gian, nag-rook gd1, rook e8, ayun, dinipensahan, and yung square e7 din, king g1, umilag na si Gian, baka tamaan eh. King f7, ayun, another bad move by Setyaki. Dapat daw po king g7, grabe, no? Isang square lang ang diferensya.
O itong King G7, okay lang, evaluation bar. Okay pa. O pero nag King F7, ayun mga kamatsas, nakita na naman ni Gian, another strong move. Pang puzzle ito. Sige po, wag natin sayangin. Mag-analyze tayo pang puzzle. Ano kaya yon sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Ganda ng ginawa. Brilliant move. Rook D5. Nako, lakas. Nako, napukaw. Yun lang mga kamatsas, napukaw. Kumbaga, na-attract. Kinagat ang pain. Dapat daw ang tira Rook E7 lang. Tiisin na lang na talagang babagsak yung pawn. Kaso, hindi matiis eh. Hindi matiis. Ang ginawa kinapture, yun. May pangwalis. Nawalis. Na miss yun ni Setiaki, oh. Quality down dito si Gian, pero tingnan nyo naman, quality down, pero super exposed naman yung king. Aray nako. Queen E6, Queen H7 check, King F8, and nag-Rook D7. So, threatening Queen G7, matchas, may Queen H8. So, sakit sa ulo yan. Nag-Rook E7, and sinimplihan na lang po ni Gian. What a brilliant game. E6, may kaon sa Rook C3 ba? Ayun, naalala ko yung mga teammate ko sa Davao. Taga Davao, Panabo kasi to si Gian eh. Ang ka-teammate ko sa Panabo, shout out sa Bulicatin family. Ayan, kay James Bulicatin. Taga Panabo yan eh. Davao. Ayan, no? Resign po dito si Setiaki. Makukuha na kasi Torre. May check pa. Okay, congrats. At ito po ang standing. Nako, napakagandang balita sa Philippine Chess. Dapat masuportahan talaga yung mga ganitong players natin. Champion lang naman si FMR ka. Tingnan nyo po mga kamatsas. Oh, yung ano po yung federation nila nakalagay dito FLY, pero Philippines yan. Kasi itong link na to, pinasa lang sa akin ni IM Daniel Quezon na parang naka-Vietnam eh. Nilalagay pala nila FLY. Ano kaya yan? Pilipinoy? Pilipinoy. Pero Philippines po dapat yan. PHI. Yun po ang tama niyan sa English eh, no? Oh, tapos John Paul Gomez, ayan po pang number 5 and third place IM Conscio. So, at ito po yung plus rating ni Gian na nakuha dito. Grabe si Gian, ang gulat, no? 2,200 lang, halos underdog siya rito, pero grabe ang performance na ginawa niya. Ayan, no? 25-27 ang kanyang performance rating at FIDE rating niya gain ay 62.8. Ow! Ang taas, 2,300 na siya. No? Lampas na siya ng 2,300, no? So, very good. FMR ka at siya po ay nakakuha ng International Master Norm. Magkasunod kasi itong round robin na ito. At alam ko May 22. Ngayong araw na to, alam ko start na eh. Round 1 na, kung di ako nagkakamali, ng kanilang second round robin sa Vietnam ng 4IM pa rin ang kanyang IM norm pa rin. So sana siya pa rin ang makakuha and para pag-uwi niya dito ay talagang, kung di ako nagkakamali, nakadalawang IM norm na siya para kumpleto na IM norm niya, no? So rating na lang ang kanyang tatrabahuin to reach 2,400 para totally makuha niya ang IM. Ganyan kasi nagawa ko mga kamatsas, na ginapang ko na sa awa ng Diyos, napakahirap mag-IM. Kasi 3 IM norm tapos igagapang mo rating mo ng 2,400. Dadaan ka talaga sa mga GM, di ka makakaiwas. Ang hirap, pero yun nga, kaya ramdam ko yung pagsusumikap ng mga players natin dito na mag-improve yung kanilang rating, makakuha ng title. Ay, saludo. Sana po mga kamatsa, sa mga nakakaangat-angat sa buhay, asensado sa negosyo na nagmamahal sa chess, kumakatok po kami, suportahan nyo po yung mga ganitong players. Okay? Pwede nyo po kami kontakin sa Kamatsas kung gusto nyo tulungan yung mga players natin dito. Or yung mga taga-team Dasma, mga malalakas, IM Quezon, FM Arca, IM Conscio, at iba pang mga players ng team Dasma. And saludo tayo kay Coach Roel Abelgas sa kanyang napakasipag na pagtitiyaga na matutukan ng mga players, and also to our Grandmaster Darwin Lailo, katulong nila sa training na nagpapalakas sa mga players natin. Mga taga-team Dasma ito, mga kamatsas. Sa mga nagnanais pong tumulong, pwede po kayong makipag-coordinate sa kamatsas para i-refer namin kayo sa kanila, or pwedeng dumiretso kayo mismo sa kanila
para lang po matulungan sila mga kamatyas sa mga kamatyas nating nakakaangat-angat sa buhay. Kasi ito po mga to, bukod sa may sponsor, pero hindi rin naman lahat meron pa rin silang part dyan mga kamatyas na sakripisyo. Kaya tulungan natin na maging IM sila, maging Grandmaster sila mga kamatyas. At okay, ngayon naman ay sagutan natin yung puzzle na iniwan natin itong nakaraan sa laro ng Casablanca Day 2. Black to play ito. Ayan, sa lahat po ng mga makakatamang sagot, alagyan ko ng heart and congratulations sa comment section. Ito ang excellent. Rook takes, sacrifice, obligadong capturein po yan. Check, aangat. Kapag nakita itong King G6, heart ka na, congratulations sa comment. Okay? Ayan ang tamang tira. King G6 muna. Kasi pag kinapture ang tore, may Queen takes F5 Kaya King G6 muna. Ang mabigat na threat nito, may F4 check. Imagine niyo po, King G4, matchas pawn pa. So may mating net na mangyayari. Halimbawa, kung mag H4 dito, buksan lang natin ang ating F4 check, King H3, and Queen F2. Ayun, hindi nakakapture no? Matchas na talaga. So binigay ng computer dito ay Queen F5, pampatagal na lang. Pampatagal. King E6, then Rook E5, pampatagal na lang. Ganyan ang computer pero talo na rin ang puti dyan. Okay. At ito naman ang ating bagong puzzle na iiwan dito. It's why to play mga kamatyas. At ito naman po ang napili ng ating random picker sa mga nag-comment sa ating video ng Casablanca Day 2 or yung final day nila. Binabati natin sila Benj Dalanon, Nestor Nugpo, Jomar Born Autencio, Hanhei Ra, Charles Notarte Ranara, Munib Sali, Raniel Domingo, Rod Cedric, Elisha, and Mark Nemuel. Ayan, randomize po yan. Pinipili ng ating comment picker sa website kung sino ang mga nag-comments sa video ng Casablanca Day 2 dahil dyan yung sinagutan nating puzzle, dyan pipili ng ating isa-shoutout. So mag-comment na po kayo na mag-comment. May chance kayong manalo ng raffle sa darating na May 30. Sa lahat ng videos natin, comment lang po kayo and also share the video sa inyong mga Facebook para ma-verified. Maraming salamat! Kita-kits sa mga susunod pang chess updates.